Kakapasok lang, lagot, na-expose na. Just now, bagong ebidensya. Paras nagsalita, Risa iyak dito. Paras? Sino to si Benji Paras? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Risa Ontiveros po. Ayan. Sa expose po ni dating Congressman Jing Paras. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Badong Arateles. Syempre si Sir Badong Arateles yan. Suportahan natin ang kanyang channel. Pakibisita mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Sir Badong Arateles. Syempre huwag nyo rin po sanang kalimutang mag-subscribe sa kanyang channel mga katunay. Ipagpatuloy natin. Na-expose po to, no? Yung pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros. Expose? Ay dati na po, from kidnapping to dayaan sa eleksyon hanggang dito po sa tinatawag nating yung impeachment, no? Sanay na pala. Kung pagbabatayan po natin, ito pong mga sinabi ni Congressman Jing Paras, yung pattern po ng ugali nito ni Risa Ontiveros. Kaya pala gano'n na lang, no? Ang mga tao po na sanay na sa mga gawain na ganyan, yung pagbabayad sa mga witnesses, pati sa mga ebidensya, talagang wala kang aasahan dyan. Ang problema, lagi may bago na naman pala lumabas na panibagong nag-aakusa kay Honti. Nako. Parang isa-isa na silang lumalabas. Kailangan talaga is idepensa ni Honti ang kanyang sarili. Dahil sa mga lumalabas na ganyan. Ano kayang masasabi ni Honti dito? Diba? Nako. Anong action ang gagawin niya dyan? Nako. Parang anong nangyayari kasi, parang bumabalik na sa kanya lahat ng mga ginagawa niya. Talagang napansin ko lang kapag ikaw, may ginagawa kang hindi maganda sa mga Duterte, parang ang karma bumabalik sa iyo. Hindi ba mga tunay? Pansinin nyo pansinin nyo. Di ba? Pansinin nyo. Lahat ng mga kumakaryo sa mga Duterte, kita nyo yung mga nangyayari sa kanila. Di ba? Hindi maganda yung nagiging resulta ng political career nila. Di ba? Dati tatahitahimik lang mga political career nila, ayos lang, nananalo sila, ganito, ganyan. Hindi sila masyadong Pero eto, kapag ikaw inuupakan mo mga Duterte, parang parang kala mo may sumpa. Parang di ba? Parang may matinding spell, parang gano'n. Huwag na sumpa, parang, di ba? Kita mo yung mga nangyayari sa mga kumakalaban sa kanila, na kahit walang ginagawa yung mga Duterte, no, sa kanila, sa mga kumakalaban sa kanila, is ang talagang nagbibigay ng karma, is yung tadhana. Di ba? Kayo mga katunay, pansinin nyo. Since day one, sa mga kumalaban sa mga Duterte, anong mapapansin nyo? Sana sa 20th Congress, no, mahainan po to dito po sa Ethics Committee. Si Ontiveros. Daming revelasyon nito ni Jing Paras. Sabi po ni in-interview po si Attorney Jing Paras, no? At marami po siyang revelasyon. Iisa-isahin po natin. Yung personal knowledge niya po, kasi dinimanda niya si Ontiveros. So dinimanda niya for kidnapping. Doon po sa 3 witness na pare-parehong minor de edad, no? Ay na-witness lang po 'yon sa Senado, tapos inuwi na ni Ontiveros. So may pattern na po si Ontiveros niyan tignan po ninyo may pattern na si Ontiveros na nag-uuwi ng mga witnesses. Nag-uuwi ng mga witness, Tapos, yun nga, tumanipulate, sabi ni Jing Paras, para tumistigo laban sa war on drugs ni Tatay Digong. Na at that time, hindi pa po, sinisimulan pa lang nila yung kwento na yung war on drugs ay hindi talaga war on drugs, kundi malaking human rights violation. Na ngayon po, ayan yung yung against humanity. Crime against humanity. Yan na po yung nakasampa ngayon sa ICC. O, sinimulan po yan sa mga ganyang kwento. No? Nagkaroon po ng para sa akin kahit naman sino no,
Talagang ikaw kinakalaban mo yung mga Duterte. Oh, since day one. Tapos alam mo sa presidential, alam mong parang mananalo yung isang Duterte. Talagang para sa akin, kakabahan ka talaga eh. 'Di ba? So ano ang dapat mong gawin? Dalawa lang naman ang dapat mong gawin eh. Ang makipagkasundo sa kanila, makipagbati, bawiin mo yung mga pinagsasasabi mo sa kanila, o labanan mo sila, ituloy-tuloy mo yung laban mo, at kumuha ka ng maraming ebidensya o mga tetestigo laban sa mga Duterte. Yun lang talaga eh. Isa't isa lang doon. Ngayon, kung hindi mo ibababa yung pride mo, ganun yung gagawin mo, yung isa, na talagang kakalap ka talaga ng para mapabagsak mo ang mga Duterte, para masira mo yung mga pangalan nila. Kaso nga lang, kung dun sa isa yung gagamitin, ang dami nang sumablay eh. Di ba? Madami nang sumablay na gumawa ng paraan na yun. Na ituloy-tuloy natin, total sinimulan na natin eh. Baka sakaling may maniwala sa ating mga tao. Saka sakaling yung mga Duterte masira pang. Hindi ganun eh. Hanggat idinidiin ng mga Duterte, hanggat binabaon sila, lalo silang umaangat. Di ba parang pako, kahit na anong hampas mo ng martilyo, hindi lumulubog. Bumabaluktot. Di ba? Walang nangyayari. Kaya dapat ginawa nyo lang, nakipagbati na lang kayo eh. 'Di ba? Wala saan problema. O baka masakasakaling maging ayos pa. 'Di ba? Personal knowledge at idinimanda Si Risa ba yun kanina? ni Jing Paras ng kidnapping si Ontiveros dahil nagpatulong po sa kanya yung VACC, Volunteers Against Crime. 'Di ba? Nakalimutan ko yung VAC, Volunteers Against Crime and Corruption. No? Nagpatulong sa kanya yung nasirang si Jimenez. Nasira na ba si Jimenez? Alam ko, deads na si Jimenez eh. Nahanapin yung mga nawawalang anak nung yung 3 minor de edad na inampunan ni Risa Ontiveros. Tapos, yun na nga, kasabwat din tong David na ngayon nagpupuputak. David. Ngayon, alam ko na ngayon kung bakit hindi ko po hindi ko po nakukuha kung bakit po sa tagal ng panahon pumutak tong si David. Ano na? David, kapatid ni Tanggol. Cardinal David. Cardinal ba? Cardinal David. Bakit pumutok sa sugal? Samantalang matagal na yung mga iska-scatter. Ngayon ko po napagtanto nung napakinggan ko tong interview kay Jing Paras. Alam na, may ugnayan pala yan si David tsaka to si, di ba? Siya tinuro nung mga siya yung tumanggap, no? Siya yung kumalinga. Bishop pa lang ba yan? Hindi ba cardinal na yan? Hindi ba? Alam ko cardinal na eh. Bakit tama nga po ako? Kung cardinal na siya o bishop pa lang. Anyway, basta si cardinal ba, Bishop David, ng Caloocan. Siya po yung kumupkup, no? Tapos, yun na nga, balak kunin ng tatay, pero dahil na-overwhelm yung tatay, na makita yung anak, ayaw pakawalan ng ni David, ayaw ibigay ni David, kaya nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng yung tatay, sumama na lang sa kanya mga anak. Anyways, mantakin mo, no? Siya yung gumagawa ng issue, no, laban sa mga Duterte, pero ngayon siya na yung nagkakaroon ng issue. Ay, talagang tumatalbog talaga. Paano ba yan? Paano mo malulsutan yan, ma'am? May mga lumalabas na ganitong mga sa'yo. Naku. Hindi sa amin ang gagaling yan, ha? Ako, nire-reactionan ko lang yan. At syempre, si Sir Badong, nakuha niya lang din yan. Nako, hindi na namin kasalanan yan. Nako. Kumbaga, binibigyan namin ng reaction tong, nako, ano ba yan? Diba? Yan ang hirap eh. Kumbaga, ka ng sa puwing ng iba, pero yung sarili mong puwing na napakalaki pala, hindi mo matanggal-tanggal. Naku, paano mo ngayon lilinisin yan kung ganyan na may mga lumalabas? Yun na nga, no, yun to yung purpose ayon kay Jing Paras. Gamitin itong mga bata na to. Yan nga, sa ikakaso, sa naging kaso. No? Sa naging kaso dito sa kay Tatay Digong. Eventually, magiging kaso niya. Okay. Pero sa pagsasalita ni Jing, yun yung... Kasi tutusin, yung mga bata, madali na mautuin. Diba? Lalong-lalo na walang alam. Wala silang alam sa mga politika, wala silang alam sa kung ano, wala silang alam sa ganyan. Diba? Kalimitan nila mga lang talaga. Kaya madali silang makumbinsi. Alam na alam ni Jing Paras kasi nagkaroon po siya ng
ng kaso. Kinasuhan niya pala. Erase, baliktad. Kinasuhan ni Jing Paras mismo tong si Ontiveros. Tapos sa pagkukwentuhan, yun na nga, nabanggit din ni attorney Congressman Jing Paras na ito po si Ontiveros involved din sa Parmali, di ba? Yung bumaliktad na ano rin po, na testigo sa Parmali. So dalawa na. Iyon yung sinasabi ni Topacio na strike three. Pero hindi nasabi ni Topacio, involved din pala to si Risa Ontiveros before siya maging senador. Involved din po pala siya dito sa Corona impeachment. Kasi nung itong si Miriam Defensor Santiago, nasirang si Miriam Defensor Santiago, kinukumpronta tong mga witness na panay hearsay. Hearsay, ibig sabihin, wala naman talagang alam yung witness. Mayroon lang nagparating sa kanila. Nung tinatanong kung sino yung pinanggalingan ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court at that time, nung ini-impeach po si Corona, galing din kay Ontiveros na hindi pa senador nung panahon niya. No. So nakikita niyo po, may pattern talaga, no? At ang hinala ni Paras, dahil sa manipulasyon sa COMELEC, ay pwede pong nanalo si Risa Ontiveros dahil sa manipulasyon doon sa COMELEC. Nako, matitinding paratang po yan. Nako, baka mamaya kasuhan kayo ng libel ni Honti. Kumbaga siya ayaw niya ng libel, pero ngayon, no? Diba? Paano mo ngayon ididepensa? Lagi ko sinasabi, paano mo ididepensa yung sarili mo? Diba? Para sigurong nararamdaman mo yung ano, no? Parang nararamdaman niya na ngayon kung ano yung ginagawa niya dun sa mga taong ginaganyan niya. Na siya naman ngayon ang nasa hot seat. Diba? Siya naman ngayon na nasa hot seat na hindi basta-basta yung mga ipinaparatang sa kanya. Sinasabi ko nga kanina, parang tumatalbog. Lahat ng ginawa sa mga Duterte, tumatalbog lang pabalik. 'Di ba? Hindi talaga dumidiretso rekta sa mga Duterte. Na siya namang nagdahilan para kasampahan niya ng kasong impeachment. Hindi ko alam kung siya mismo na nakaligtaan ko na. Pwede natin review. Parang iba yung mukha niya dito tapos yung mukha niya doon ngayon. 'Di ba? Tingnan niyo mga katunay. Parang dito parang ano pa lang siya. Isa kasi pag ano, no, pag wala ka pa masyadong money, hindi totoo. Kahit sa mga artista, 'di ba? Kita naman natin yung mga itsura nila, hindi naman ganun kagaganda. Pero nung sumikat na, nagkapera na, 'di ba? Naging iba na. Pero ito si ganto. Parang sinasabi na may kasabihan, parang produkto ni Salamat Doc, parang Naisa sa mga dahilan ng isinampang kasong impeachment kay Ben Comelec Chairman Andres Bautista. Kita nyo ibang-iba na dito mukha niya, di ba? Di ba? Parang ano na, blooming na siya. Parang iba na. Diba? Kaysa dun kanina, parang haggard yung kanina. Hindi totoo, di ba? Kaya pala, hindi na tuloy yung impeachment kay Bautista, isinasampa pa lang, nag-resign na si Bautista. Tama yun, kasi ang impeachment, ay para lang matanggal ka sa pwesto. Kung tanggal ka na sa pwesto, hindi ka naman makukulong dun eh. Hindi na matutuloy impeachment. Tanggal ka na eh. Umalis ka na eh. Nagkusa ka ng mag-resign. Yan po ang mga involvement nito ni Risa Ontiveros. Tignan po ninyo. Ang bilis sumagot, no? Pag hindi ka nagsisinungaling, ang bilis mo sumagot, di ba? Kape-press con pa lang ni Ontiveros, may sagot na kagad si Alias Rene. Pero tignan nyo, kahapon pa sumagot si Alias Rene. Wala pa rin po sagot si Ontiveros. Kasi gagawa pa sila ng mga script eh. Aayusin pa nila eh. Yung parang itong si Alias Rene, parang ano, no? Para talagang buo na yung desisyon nito, buo na yung loob talaga na magsalita ng magsalita. Bago na naman. It's a matter of credibility. Kaya nga sinasabi nila, yung si Alias Rene na yan, baka mamaya may nagmamanipula dyan. Diba? Sa tingin ko naman, para sigurong wala. Diba? Kasi kung merong mang magmamanipula sa kanya, syempre, mas pipiliin niya kung sino yung nasa makinarya ngayon, kung sino yung nasa posisyon ngayon. 'Di ba? Bakit siya magpapakontrol o magpapamanipula sa mga tao na alam niya na tagilid din ang posisyon? 'Di ba? Ibig ko sabihin tagilid, syempre, sila nga binabanatan eh. 'Di ba? Syempre, para magiging practical si Alias Rene doon. Ito nga mga to, halimbawa, yung mga Duterte, sila nga binabanatan eh.
kinakaryo ng ganyan eh. O bakit siya sama pa siya doon? Bakit magpapamanipula siya sa mga Duterte o sa kung sino mang mga kaalyado ng Duterte? Kung alam nila na hindi naman ganun kalakas yung magiging hindi naman ganun yung posisyon. 'Di ba? Gusto nang paalisin sa posisyon eh. Kumbaga, syempre kung kanino siya kakampi, doon na sa may tira. Doon na sa alam na patag siya. Kaso nga lang hindi ganun ang ginawa niya. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi parang parang malabong sabihin natin na nagsisinungaling. Pasensya na kung nakapagsalita tayo ng ganito, pero kasi kung nagsisinungaling siya, para saan? Alam niya namang delikado yung ginagawa niya. Delikado yung pagsasalita niyang ganyan eh. 'Di ba? May posisyon na inuupakan niya. Tapos iba sinasabi nga, 'di ba, kaya pinaliwanag ko kanina, na baka pakawala daw ng mga Duterte, ganito, ganyan, kinokontrol siya, ganyan, may nagpapakawalan. Para kasing malabo. 'Di ba? Parang malabong paniwalaan na may kumukontrol kay alias Rene. Baka nandito nakonsensya lang siya sa kung anong niya, 'di ba? Gusto niya na siguro magsabi o magsalita na. 'Di ba? Okay lang sana, Ontiveros, pwede mo sabihin, i-claim na ikaw ay hinaharas. Ang tindi ng mga claim, no? Hinaharas, sinisiraan. Kung minsan ka lang, kung ngayon pa lang, 'di ba? Kung ngayon ka pa lang nabalitang na-involved sa witness tampering, witness manipulation o pagbabayad sa mga witness. Kung ngayon lang, matagal na namin naririnig. Sa witness. Naririnig pa lang ngayon. Naglalabasan na po yung ebidensya. Kinasuhan ka na pala. May mga kaso na pala dyan na nawalan silbi dahil, siyempre, kaya nawalan silbi yung mga kaso dahil si Conchita Carpio Morales ay kakampi nila. Ayon kay Jing Paras. So makikita po natin, may pattern po itong mga to. Yung tatlo na yan, si Conti na lang. Castro na rin daw, sabi ni BP Sara. Di ba? Oo nga. Alam mo, Paul, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko eh. Paul? Yung si Ontiveros, inakusahan niya si Rene na nagpapasagip sa kanya, di ba? Sinagot na ni Rene. Yung sagot niya kay Rene ngayon ang wala pa. Nakukuha mo yung timeline kasi ikaw nakikinig ka lang sa kabila eh. Nakikinig ka lang sa mga mainstream media at sa mga vlogger sa kabila eh. Makinig ka rin sa mga social media mismo. Sa Rene mismo yun. Ayun, ang tatig natong kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natong kaya natin ang boses na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.